Putang ina mo! Putang ina mo ka, Leandro, putang ina mo! Hayop, putang ina! Sino hindi mapapaputang ina? Pinaig niya pa yung mga senador na nakulong na milyon lang. Putang ina ito! Hayop, bilyon! Putang ina mo, Mongoloid! Putang ina mo! Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-JP and welcome back pong muli sa ating munting channel. So grabe po itong pag-uusapan natin ngayon mga ka-JP. Kahit ako po hindi po ako makapaniwala dito po sa lumabas na balita na ito na ito na nga si Leandro Lebiste at ang nanay po itong si Loren Legarda. Abay grabe po, kakasuhan din po ng kasong plunder yung mag-ina. Bakit kaya pati si Loren Legarda ay kakasuhan ng plunder? So alamin po natin yan guys ha. Panoorin at komentuhan na po natin ito. Pero huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Okay? Salamat po. Ito mga kabunyog, mainit na balita ito ngayong araw. Nag-press con si Ombudsman Boying Rimulya. At sa press con niya ay inanunsyo niya. Inanunsyo ni Ombudsman Boying. Ayan, ito po. Basahin lang natin. Ayan. Ombudsman maghahain ng kasong plunder at graft and corruption laban kina Senator Legarda at Representative Lebiste kaugnay ng solar contracts. Okay, ito po si Lebiste, Leandro Lebiste. Alam na po naman natin niya matagal na talagang kakasuhan po ito dahil nga po dun sa bilyon-bilyon about sa solar. Pero ang hindi po natin maintindihan, bakit po si Loren Legarda is kasama? Well, alamin po natin yan guys, okay? Tapusin po natin yung video. Rimulya na may reklamong plunder na sila sa ombudsman laban sa mag-inang si Loren Legarda at Leandro Lebiste. Yan mga kabunyog yan po ang mainit na balita ngayon. Grabe no. Hindi ito simple. Grabe po guys no. Parang talagang inuubos na po ito pong mga kampo ng Duterte no. Well, alam naman po natin na matagal na nga po itong kay Leandro Lebiste. Pero sa mga nakaraang linggo, halos sunod-sunod po na nakakasuhan ito pong mga kampo ng mga Duterte. So grabe po talaga kapag yung karma ko ang kumilos. Grabe po talaga yung balik. So anyway, tuloy po natin ito. Mga kabunyog, mga kababayan, plunder ito. Matindi ito, mga kabunyog, mga kababayan. Saka, tawag dito guys, hindi lang po ito milyon, katulad po ng mga naging kaso nila Marcoleta, Jinggoy Estrada, Mike Defensor, Dong Revilla, milyon po yung pinag-uusapan dun sa mga kaso nila. Pero ito po, bilyon po ang pinag-uusapan dito, no? Tsaka, eto pong si Lebiste ay pinagkatiwalaan po ata nitong dating administrasyong Duterte para po dito sa mga solar projects na ito para nga po makatipid or makatulong po sa mga taong bayan na nahihirapan po sa pagbabayad ng malaking bill sa kuryente ngayon. Pero, eto pong tawag dito, ano po yun? Wait lang hindi ko maisip. Eto pong prangkisa ay binenta lang po nitong si Lebiste. So, kaya nga po, pinagbabalik po siya ng bilyon-bilyong piso. Grabe, no? Tapos, yung nanay niya, na dati is nasa panig nitong sila Tito Soto. And then, alata po natin na kaya po ito bumaliktad ay dahil nga po nasasangkot sa malaking anomalya yung anak niya.
So hindi po natin alam yung dahilan kung bakit pati itong si Ligarda ay nasama sa kakasuhan po ng plunder. Grabe no, grabe. Isipin nyo guys, no? Halos sunod-sunod po nagkakaroon ng mga kaso. Ito pong kampo, ito pong sila Sara Duterte. Well, ikaw Libiste, deserve mo yan kasi panoorin nyo guys, ha? Panoorin nyo po yung ginawa nitong hinayupak na si Leandro Lebiste dyan po sa solar na yan. Tignan nyo po. Plunder na naman. Kasong plunder na naman ang kinakaharap. At ito, sa pagkakataong ito, si Senadora Loren Ligarda naman. At sabihin po ni Congressman Leviste na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya'y isa sa ilalim sa Nasusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, Oo. talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, Pakinggan nyo ang po. China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, Okay. dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi on stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil merong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares Ang laki sa nun. loob ng EPSA na hindi nabigyan ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Grabe, no? Ombudsman, meron po Pag tayong hindi- timeline for the filing of cases po. Wait. Thank Na, you. ito na. Okay. Napirmahan ko na yung information. Ay, yung 4PI, the information, sorry. Napirmahan ko na yung charge sheet para maano sa PI. Oo. At, di ba meron tayong mga ghost projects na binitira. Ghost electricity. Pangako nila, magpaproduce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Ghost Plan, electricity. nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Grabe. Tingnan nyo guys, paano hindi po kayo manggigigil dito? Dapat lang po talaga, kahit sabihin na ng mga pro Duterte na talagang pinupolitika sila, wala kaming pakialam. Kasi tignan nyo po yung ginawa nitong si Leandro Libiste, no? Binigyan po ng bilyon-bilyon na budget. Tapos, ibinenta lang po. Ibinenta lang po. Imbis na napapakinabangan na po natin ng karamihan sa ating pong mga Pilipino, ito pong solar project na ito. Pero ang ginawa po nitong si Libiste, hayop, ibinenta po. Grabe, no? Tangina, kung nanlulumo ka sa ginawa na pagnanakaw, panluloko nitong mga nakaraang nakulong na senador, lalo po dito sa congressman na abnormal na ito, hindi lang po milyon yung kanilang ninakaw. Kung hindi po ako nagkakamali, 6 billion po yung budget po dyan sa solar. Putang ina, binenta lang nitong hayop na Libiste na ito. Grabe, no? Tangina, sino pong hindi magagalit sa ganyang ginawa nitong siraulong kongresista na ito? Tangina. Hindi po milyon yung usapan dito, guys, Bilyon-bilyon po. Tingnan niyo yung sinabi po ni Ombudsman Remulla.
Putang ina. So alamin po natin kung bakit pati po si Ligarda is makakasuhan po ng plunder. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila, na gagawin nila. Kasi nga, ang ating yung ating energy mix, yung ating energy projections, especially Department of Energy, it relies on projections on how much power we will need as a country. So, ang mix dyan, meron dyan na generated ng thermal plants, natural gas plants, diesel plants, coal plants, kasama solar. Yung solar hindi dumating. So, kaya ang taas ang presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Of course, dito sa Manila, ibang usapan naman yung taas ng presyo ng kuryente. Kagaya na sabi ng Pangulo, itong systems loss ay isang dahilan kung ba't pataas ang kuryente natin. So, yun pa, isa pa po yun. Ito pong mga oligarko, yung mga may-ari po nito nga private electric cooperative. Isipin nyo po yung ninakaw po na kuryente, abay sa atin po, pinapabayad or sinisingil. Putang ina, nasan yung sense doon? Anong klaseng regulasyon yung kahayupan na ganyan? Business nyo yan. So, kayo ang dapat gumawa ng paraan para mahuli eto pong mga nagnanakaw ng kuryente. Hindi po namin sagot yan. Asan po yung sense doon sa regulasyon nyo na yon na sa amin nyo kinukuha o sa amin nyo sinisingil yung mga nanakaw na kuryente sa inyo? Putang ina. Bigyan ko na lang kayo ng isang way. Okay. Magbuo kayo ng isang team, mag-hire kayo ng isang team, bawat barangay na mag-search sa bawat consumers or kahit hindi, kahit lahat ng bahay sa isang barangay. So, i-search nyo kung may nagnanakaw o may nagja-jumper. Hindi po yung ganyan inutil na regulasyon na ninakaw ng iba na wala naman kaming kinalaman. Abay putang ina, sa amin yung sinisingil. Anong klaseng regulasyon yan? Tangina nyo? Pero itong solar na to, na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Grabe. Na kuryente Ghost lang tayo. project, ito, ghost electricity. Putang ina, hayop ka. Leandro Libiste, mongoloid kang hinayupa ka. So, Eric from Inquirer po. Just to clarify, yung plunder and graft po, both Legarda po and Leviste? Yes, both. Okay? Both. Then, sir, may amount po ba tayo? How much amount yung involved dun po sa mga contract? 10 billion. 10 billion. Thank you po. Putang ina. Pero bukod pa yan Ayok. sa projected na damage talaga sa atin. Hindi, ang 10 billion Tibay mo, yung Libiste. sa contract lang yan no? Pero yung nawala sa atin ay hundreds of billions sa ating mga Pilipino. Putang So, mga kabunyog, ano ito? hayop ang putang ina mo ka. Putang ina mo. Putang ina mo ka, Leandro. Putang ina mo. Hayop, putang ina. Sino hindi mapapaputang ina? Tinaig niya pa yung mga senador na nakulong na milyon lang. Putang ina ito. Hayop, bilyon. Putang ina mo, mongoloid. Putang ina mo. Anunsyo lang po nito, ngayong hapon, nag-press briefing o press conference si Ombudsman Boying Rimulya at inanunsyo niya. Dati kasi, ang alam lang natin, ang posibleng makasuhan ay si Leandro, yung anak. May nagtanong, bakit po napasama si Senadora Loren Legarda? Ang paliwanag ni Ombudsman Boying, hindi naman mangyayari, hindi naman makukuha nung anak yung 10 billion dollars na halaga ng mga 10 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa solar, ano? Kung hindi dahil sa impluwensya ni Loren Legarda.
O yan mga kabunyog, mga kababayan, ha? Ano ito? Ang kasong plunder ay tungkol sa ang ginawa kasi ni Leandro Libeste, ang negosyo nitong batang ito, kaya ang tawag dito solar boy. Ang negosyo Binenta nito po ay yung tungkol mga sa solar power, solar energy. Eh ngayon, dahil ma-impluwensya ang kanyang ina, Senadora, Mhm. at saka ano ito? Ito yung chairperson ng Senate Committee on Finance nung panahon ni Alam ko, Duterte. Duterte pa to eh. Senate Committee Oo. on Finance. Ang katapat niyan sa Kamara, Appropriations Committee. Tangina mo Kapag ka, ikaw Mongo. yung chairperson ng Senate Committee on Finance, hawak mo ang Okay guys, so alam na din po natin kung bakit pati po itong si Loren Legarda ay makakasama po na makakasuhan sa kasong plunder. Okay? Grabe po guys, no? Sumakit po yung ulo ko dito sa hype na mongoloid na to. Dinaig pa po itong mga senador na nakulong na may kasong plunder. Putang ina. 10 bilyon. Hayop ang putang inang tong mongoloid na to. Kaya pala itong si Legarda ay kahit kapartido na matagal na panahon itong sila Soto ay bumaliktad. Yung pala dahil po dito sa bilyon-bilyong usapin na ito sa solar. Putang ina nyo mag-ina. May karapatan kami murahin kayo. Putang ina mo. Lalo ka na libiste. Hayop ka. Hindi mo pera yan. Putang ina. Hindi yan maliit na pera. Dinaig mo pa itong mga senador. Putang ina mo. Putang ina mo. Bilyon yan. Hayop ka. Putang ina mo. Talagang karma na po itong naniningil talaga dito, no guys. No? Kahit itong panahon pa ni Duterte, itong ginawa nitong hayop na ito. Ngayon po, ayan, sinisingil na po sila ng malaki ng karma. Grabe po ito guys, no? Sobrang tindi. Dinaig pa po itong mga Duterte, yung mga nakulong ng senador. Dito po sa kanyang hayop, dito po sa anomalya sa solar. Sobra. Sino pong hindi nakakaputang ina dyan? Tingnan nyo po, kaya pala maingay itong hayop na ito. Kaya pala panay papansin, panay pa press con. Ayan pala, ito po pala yung dahilan. Sige go, Ombudsman Boying Remulla, panagutin mo po itong hayop na ito. So, hindi ko na po i-pinpoint itong si Loren Legarda dahil parang ano lang naman po siya, no? Naging kasangkapan. Ito po talagang anak niya, ang dapat po talaga tong makulong habang buhay. Itong hayop na libiste na ito. Sobra guys, no? Grabe, yung emotion ko po talagang totoo, sobrang galit. Kasi isang congressman, dinaig pa po itong mga Duterte, mga senador na nakulong. Hayop ka, libiste, lupit mo. So guys, ayan, hanggang dito na lang po muna ang ating topic. Ano po ang masasabi nyo dito guys? Pakilagay naman po ang inyong mga komento para makita ko po, mabasa ko po ang inyong mga sariling opinion. Kung kayo po ba'y nagagalit or galit na galit, so yung hindi po magagalit, magpagamot na po kayo. Okay? Maraming salamat po. Ayan. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.